Hello guys, good day for today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga mani. Kapag sinabi kasing mani, at shooter ka o kaya sport shooter ka o kaya range boy ka, kumbaga lagi ka sa range. Pag sinabing mani, sa mga manunodla ay ito po yan. Okay? So pag-uusapan natin ang tungkol sa mani. Okay? Alam kong iniisip nyo, masarap ang mani, okay? Pero ito yung mani na hindi pwedeng kainin to, hindi pwedeng kainin. I-share ko lang yung mga yung mga experience ko. Naka-play? Tungkol dito sa mga bala na ginagamit ko. At maging sa mga sport shooter, mga pumuputok sa mga sanction man o kaya hindi, club shot o kaya ano. I-share ko lang po sa inyo yung mga nalalaman natin tungkol sa mga bala. Okay? So, pag sinabing bala, maraming klase po yan. Marami yan. Iba't ibang caliber. Meron tayo dyan mga 22, may 32 pa yata, 25, 357, 38, 9mm, 45, caliber 40. Sa pistol lang sinasabi ko, sa pistol lang. Okay, pero magko-concentrate muna tayo ngayon sa 9mm kasi yun naman ang pinaka-common, pinaka-maraming pagdating sa competition o kaya sa range. Halos ang karamihan na ginagamit ng mga competitor natin ay 9mm, okay? Palibhasa, ang isa sa mga factor siguro o kaya dahilan kung bakit mas gusto nilang maglaro sa 9mm ay mas mababa ang value kumpara dun sa caliber 40 o kaya caliber 45. Pero madalang na po ang gumagamit sa caliber 45 pagdating sa competition. Talagang dalawa lang yan. Kung hindi caliber 40 ay 9mm. Okay? Bakit ko sinabing yung caliber 45 ay madalang na lang? Kapag kasi in standard division, okay? Although hindi naman yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mani. So, interest dito kasi mani, masarap po yan. Okay? Sa standard division kasi, pag high cap ang gamit mo, okay? At gumamit ka ng caliber 45 o kaya 40, kung ako disclaimer hindi po ako expert pero opinion ko lang. Doon ako sa 40. Bakit? Kasi parehas lang naman ang scoring niya. Okay? Yung score pagka standard division sa 45 at scoring ng caliber 40 parehas lang po yan. Okay? So, bakit pa ako pupunta sa caliber 45? Mas magaan ilaro yung caliber 40. Okay? Although hindi naman yun ang topic natin. Nasabi ko lang. Okay? Magko-concentrate tayo ngayon sa 9mm. Sa larangan po kasi ng sport shooting, okay? Karamihan na ginagamit ay ito, 9mm. May mga kanya-kanyang diskarte yung mga shooter pagdating sa paglalaro, okay? May mga iba't iba kasing klase ng heads na ginagamit. Meron tayong tinatawag na yung iba, ang karamihan na nakikita namin sa range pagka may mga ganong palaro ay round head. Kung hindi round head, ito yung round head na sinasabi ko. Round head yan, okay? Isang sample pa, ito. Round head po yan, yun. Okay? Yung iba naman ay conical. Sample po ng conical ay ganito. Nakikita nyo ba? Yan. Okay? Conical. Yan, conical po yan. Okay, yung iba naman semi-wad. Okay? Magkaiba po kasi halos may pagkakapareho yung semi-wad at conical. Kaya lang yung semi-wad mas mas malaki yung flat sa dulo ng semi-wad, okay? Nakita nyo yung caliber 40, parang ganun yung flat nyo sa dulo. Mas maliit nga lang kasi 9mm eh. Hindi lang yung heads ang magkakaiba, kundi maging sa load ng mga balang ginagamit, okay? So, pagdating sa mga sanction, lalo na sa PPSA, Philippine Practical Shooting Association, meron tayong tinatawag na chrono, okay? Lalo na sa level 3, pataas. Minsan nagko-chrono sa level 2 pa. Okay, pero kadalasan po, nagko-chrono po ang PPSA sa level 3. Madalas po yan at lagi po yan. Basta sinabing level 3, may chrono yan. Ano po ba yung chrono? Dito po malalaman kung gaano yung lakas ng bala na ginagamit. Kaya may chrono o ikino-chrono yung bala. Sa 9mm, kasi magkukonsentrate tayo sa 9mm. Sa 9mm, ang passing niya, ang pasado sa chrono, 125 pataas. Okay? Ulitin ko, 125 pataas ang PF o power factor. Yun ang dapat na mamit mo para pumasa ka sa tinatawag nilang chrono. Okay? So, kapag ikaw ay naglaro sa PPSA,
at krinono nila yung bala mo. Let's say natapos mo na lahat ng course. Halimbawa 15 man yan, 12 man yan, o ilan man yan. Basta level 3 pataas. Pag kinoro nila yung bala mo at bumaba ka doon sa 125 na pinaka minimum, okay? Pinakamababa na yun na po yung pinakamababang chrono. Pero pasado po yun pasado. Yung 125 pasado po yun. Pagka 125.1 pasado pa rin. Pero kapag bumaba ka doon sa 125, halimbawa 124.8, yan. Bagsak ka na nun. Okay? Basta 125 ang pinag-uusapan na dapat na maipasa. So ano mangyayari doon sa score mo? Kahit na natapos mo na yung course, masisiro ka. Okay? Lahat ng score mo, lahat ng nilaro mong stages, ilan man yan, magiging zero na yung score. Itlog ka na, okay? Itlog, okay? Tamang-tama ang topic natin man eh. Yun ang magkamatch, itlog, okay? Itlog lang yun. So, ano po ba ang dapat na gamitin? Okay? Sa mga based sa experience po namin Disclaimer po, disclaimer, hindi po tayo expert. Hindi po tayo yung magaling, okay? Ito ay sinasabi lang namin batay sa mga experience at sa mga observation po namin. Pag nasa range po kami, palibasa po kasi range officer po tayo, minsan nagtatanong tayo, pagka nakita natin na, madalas ako ganun. Pag nakita ko yung isang shooter, maganda yung laro, maganda yung tama, maganda nung tama nung board, dikit-dikit, nagtatanong ako, okay? Tatanong ako kung ano yung balang ginagamit niya, ano yung heads na ginagamit niya, gaano ang load niya, gaano yung height niya. Okay, ganun ako. Kasi, kung gusto nating matuto, at gusto natin magkaroon ng magandang resulta yung ating mga laro, kailangan talaga, ang dapat na pagtanungan mo yung talagang nakikita mong expert o kaya potential yung kanyang galaw, yung kanyang laro, lalo na sa bala na ginagamit. Pagputok niya, talaga naman, kung handgun siya, makikita mo, snake bite. Okay? Keyhole, mga ganun. Hindi one hole pagka one hole, isa lang yun. Okay? Keyhole ang term dapat, hindi one hole. Kaya yung mga pagka naglalaro kayo at sinabi yung one hole, ibibigay ng araw sa inyo talaga one hole. Okay? Pag sinabi mo, ay one hole yan sir, ipipilit mong dalawa yan, at sinabi mong term mo one hole, oo sir, totoo yan, one hole po yan. Kaya nga isa lang po ang butas kasi one hole. Ang term dapat ay keyhole, hindi one hole. Okay? So yun po, iba-iba yung ginagamit natin na mga heads pagdating sa bala. Okay? Iba-iba din yung ginagamit natin na powder. Okay? Iba-iba din yung ginagamit natin primer. Okay? So kanya-kanyang kanya-kanyang gusto, kanya-kanyang trip, kanya-kanyang magi-experiment ka talaga kung gusto mong gumanda yung performance mo. Ito, disclaimer po ulit hindi po ako expert Ito ay base lang sa mga experience at sa mga naitatanong natin sa ibang mga kasama natin na taong range din. Ibig sabihin shooter talaga, kaya hindi man shooter. Naglalaro kahit paminsan-minsan. Pero kung talagang gusto mong maging maganda yung performance mo, pagdating sa paglalaro, kung ang gusto mo talaga maging competitor ka, shooter talaga, importante po ito. Okay? Importante itong mga to. Importante yan. Okay? So, hindi basta lang makaputok ka, makalaro ka, okay na yun, hindi po gano'n. Kasi mahal po ito, yun yung natutunan ko sa mentor ko Shoutout pala kay Bossing Aguio at Bossing Gilbert. Yan ang turo sa akin. Yan ang isa sa mga humubog sa akin sa pagdating sa larangan ng sport shooting. Okay? So, mahal ang vision na to, kaya dapat sabi nga niya magastos. Magastos ang vision to, kaya pagka ikaw ay naglaro, dapat ibigay mo yung best mo. Okay? Kung okay na yung gamit mo, maganda na yung mga gamit mo, wala nang problema, okay, na-check mo na. Pagdating pala dun sa maglalaro ka na, nagka-problema ka. Saan nagka-problema? Sa bala. Anong isa sa dahilan kung bakit nagkaka-problema yung iba? Ang gusto, makalaro na lang, hindi na tinitignan yung balang ginagamit, okay? Yung iba po hindi po gumagamit ng tinatawag o hindi po siya nagbabarrel drop. Okay? Yun ang isa sa dahilan. Kami po, at sa maraming shooter, competitor, hindi po sasabak sa laro yan. Tandaan nyo po ito. Hindi po sasabak sa anumang laro yan na hindi po nagbabarrel drop. Kung hindi yung mismong barrel ang ginagamit para mag-barrel drop, okay? Meron silang ginagamit na bullet gauge kung tawagin. Bullet gauge, okay? Tulad nito, ayan. Okay? Meron silang ginagamit na ganito, bullet gauge. Para makita nila kung okay ba lahat yung gagamitin. Halimbawa, ang lalaroin mo ay level 3. Let's say, ang number of rounds na minimum na magagamit mo is 260 o kaya 200, kung ilan man yan, okay?
Siyempre mag-ano ka, magpapagawa ka ng gagamitin mo. Nasa 400 to 500 yan, okay? Para sigurado. Okay? Lahat yun po. Lahat yun gaganutuhin mo. Okay? Huwag kang papayag na hindi ka nag-barrel drop. Number 1 po yan na requirements para maging maganda yung laro mo. Okay? So, pagka na-barrel drop mo na, siyempre, sigurado ka na doon sa mga balang gagamitin mo. Since ito po ang topic natin, mga mani. Okay? May iba-iba pong size. Ang tinatawag nilang overall length, yung haba, yung taas nito. Okay, yung taas nito. Ito po pinapakita ko po sa inyo ay FMJ full metal jacket po ito. Okay, factory load. Okay, factory load 124 grain. 124 grains mga load nito nasa 4.2. Okay, yung powder charge nito. Or more. 4.2 pataas ang powder charge nito. Papasa ito sa kwan. Pasado po ito sa chrono. Basta factory load po yan, factory load. Based on experience namin, pumapasa po sa chrono yan. Okay, umaabot po yan ng mga 129, mga ganun ang power factor niya. Okay? So yung sinasabi ko kanina, magkakaiba po yung height ng ginagamit na bala. Okay? Sa pistol po, ang height ng ginagamit sa pistol ay tulad nito. Ano ba to? Ito ang height nito ay 1.135. Kung naka-zero ha. Naka-zero. Ito, factory load to ha, factory load. Yung 1.134. Ayan, nakikita nyo yan. Okay? 1.134. Okay? Factory load po yan. Ito yung pinagawa natin. Ang height po, 1.140. Okay? Bakit hindi sila magkakaparehas? Okay? Ito naman, ito kasi pang PCC ito, pang PCC. Okay? Pang PCC. Since, may pinag-uusapan natin, gumagamit din po kasi ang PCC ng kwan. 9mm talaga yung PCC, okay. So, ito ay 1.1, mataas to pang pistol to. O nga pala, pang pistol to. Pinagawa ko ito pang pistol. Ito, 1.115. Binabaan ko lang, i-explain ko po mamaya kung bakit ganun ang size niyan. Kung bakit ganun ang AOL niyan. Okay, ito naman, 1.129. Okay, ako po kasi ay tawag dito, dati po akong pistol shooter po ako, lalaro po ako sa pistol. Pero ako po ay nag-PCC na po ngayon. Kasi nga po, ang PCC po ay matipid sa bala. Okay, mas matipid. Ito supposed to be 1.10 lang yan. Pero naging 1.106. Sasabihin ko po sa inyo kung bakit ganun. Although pare-parehas yung pare-parehas yung tulad niyan, parehas yung heads. Pero iba na naman ang sukat. Okay, parehas sila. Tingnan niyo pare-parehas yung kulay ng ulo. Ayan 1.105. Ito kasi yung ginagamit ko eh. Okay? So bakit ganun? Hindi magkakaparehas. Although pare-parehas naman yung ulo na ginamit o yung heads. Ang dahilan po, ang isa sa dahilan bakit hindi sila magkakaparehas, yung shell. Okay? Siguro ang alam ng iba, yung height ng shell pare-parehas, hindi po. Okay? Mayroong mga shell na hindi po pare-parehas ang sukat katulad nito. Wala akong sample 0.760, 0.5. Ayan, tinan yung diferensya. Naniniwala na kayo. Okay? Ayan Tapos yung isa, parehong 9mm to Ayan Okay? So hindi po pare-parehas yan. Nakala nung iba, pag sinabing 9mm, pare-parehas na lahat at hindi po, hindi. Okay? Base sa mga karanasan namin. So, ang mangyayari, ang nagiging dahilan, nagiging cause kung bakit hindi pantay-pantay yung height nito. Although nakaset naman yung kwan siguro. Ayan. Yung shell, okay? Hindi po pare-parehas ang height niyan. Okay? Akala nyo 9mm pare-parehas na lahat Okay? At hindi rin po pare-parehas yung taba niya, yung diameter niya. Kahit nasukatin nyo yung mga bago, hindi pare-parehas yan. Pagka ibang brand, iba din ang kwan. May mga shell na mas makapal, may mga shell na mas manipis. Okay? Kaya magtataka kayo bakit ito tulad niyan 0.373. Ayan, pakita ko sa inyo para lang makita nyo na yung sinasabi ko ay may basihan yung sinasabi ko. Okay? Dahil mo naman sinasabi yan. Ayan Napupulog kasi. Ayan 0.37, 4.5. Okay? O pa tayo. Para magpakita ko po sa inyo yung 0.372. Okay?
0.374. Hindi po pare-parehas yan. Okay? Maski dito sa sa dulo, sa pinakababa niya, hindi rin sila pare-parehas. Okay? So may mas manipis, may mas makapal, sa edge naman, ganun din. Okay? Hindi po pare-parehas din yung kwan. Kahit na kwan kasi gagalang din naman ng tao yan. So hindi mo perfect talaga. Okay, so yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakatalo sa height. Okay? Sa pistol po kasi, ang pinaka ideal na ginagamit na height, although hindi magkakaparehas, sabi ko nga, hindi lahat ng shooter, lahat ng mga naglalaro, okay, competitors, hindi po pare-parehas yung height. Nakadepende po yun sa unit nila kung ano yung gusto, okay, kung ano po yung nakatono doon sa gamit po nilang unit, okay. So halimbawa ako, ang gamit ko 1.14 ang height ng ginagamit ko sa pistol, okay, 1.14 o kaya from 1.14 to 1.15. Yun ang height ko pag ako pag binabaan ko pa yun 1.135 mga ganun, pwede rin yun 1.135, 1.138 mga ganun, pero madalas ako 1.14, okay, hanggang 1.15. Yun kasi ang pakiramdam ko hindi siya gaano mapalag. Ang mani kasi, okay, habang binababaan mo siya, habang binababa mo yung size nito, lalong lumalakas yung impact niya. Yung bunga niya lalong lumalakas. Okay, so kapag ang load mo nito, halimbawa, ang heads mo, let's say 124 grains, ay 4.2. Okay? Ang mga height mo, mga nasa ganito. Ang height nito is AOL kung tawagin, overall length. Ayun, 1.134. Okay, 1.134. Okay. So, 4.2. Pasok ito, kasado to. Okay? Sa pistol. Pagka naman iba yung heads mo, halimbawa ginagamit mo, may mga gumagamit po kasi ng 147 ako. Nung pistol pa ako, yun ang ginagamit ko talaga sa pistol, 147. Yung mabigat, yun ang sa akin ewan ko dun sa iba. Pero para sa akin kasi, yung 147 po kasi hindi siya mapalag. Why? Yung 147 po na heads, okay, yung ulo na 147, lagyan mo lang ng powder charge na mga 3.3, papasayan sa chrome. Basta't siguradong 147 po yan. At ang ginagawa ng iba, para makasigurado na hindi sila babagsak sa krono, ang ginagawa ng iba ay kinikilo. Okay? Kinikilo bawat ulo. Meron silang tinatawag na timbangan. Halimbawa, ang ginagawa ng iba para consistent yung putok, maganda yung rhythm, ginagawa ng iba, at yun din ang ginagawa namin, kinikilo namin bawat heads. Okay? So, isang tip po yun. Napaka-tiyaga mo naman. Ganun talaga. Kung gusto mong makalaro ng maayos, okay, kiluhin mo bawat ulo. Okay? Ikilo mo yung magkakaparehas, tabi mo. Although hindi naman eksaktong pare-parehas yan point lang Pero ang importante ron, yung 147, kung ilan man yung point niya, yun ang kukunin mo, 147. Pero pagka sumobra 148, 149, 150, 151, 146, point something, basta't yung mga yun, ang kukunin mo lang yung pare-parehas na 147, yun lang ang kukunin mo. Okay? At yun ang papagawa mo. Okay? So, isa yun sa mga tips para magkaroon ka ng magandang laro. Pagka ganun mo, sa target, yung ano nyo, pare-parehas yung lakas niya. Okay? So, isa yun sa mga factor, yung iba na mga kwan. Ewan ko kung ito ginagawa ng mga top shooter natin, pero palagay ko, ganun ang ginagawa nila. And napapansin nyo, maganda yung rhythm, hindi nagbabago yung ano. Okay? Hindi ko alam pero sabi ko nga, disclaimer, hindi tayo expert. Sinishare ko lang kung ano sinishare ko lang kung ano yung experience ko. At gusto ko rin i-share sa inyo, lalo na doon sa mga nagsisimula, para at least meron kayong idea na hindi pala basta ganun na lang, hindi pala basta naglaro ka na lang, hindi pala basta sumalang ka na lang, meron ka pa palang dapat na isaalang-alang bago ka sumabak sa laban o kaya makipaglaro o maglaro. Okay? Lalo na sa shooting competition, sa mga sanction matches. Okay? So, isa yan sa mga dahilan. Yung iba, nag-jam. Okay? Nag-jam. Napakalaking abala yan. Pagka nakamomentum ka na, tapos nag-jam ka. Ang laking abala at saka masisira yung adrenaline. Hanggang sa masiraan ka na ng loob. Hanggang sa na-experience po namin kasi ito, kaya sinasabi po namin sa inyo. Hanggang sa masiraan ka ng loob, matawag doon, malito ka na, imbis na yung review mo
nakita mo lahat eh, alam mo yung gagawin mo. Pero pagdating ng time na nag-jump ka, magbabago yun, okay? Mararattle ka na, okay? Mawawala ka na sa konsentrasyon, yung adrenaline mo, bababa na. Dahil lang sa isang na nagloko, okay? So yun nga, napaka-importante. Kung hindi man dito, kasi ginagawa ng iba para makasiguro na, dito nila binabaril na sa sarili nilang baril, okay? Yan ang sarili nilang baril, dyan nila. Pinagtsitsagaan nila talaga, pinagtsitsagaan nilang ginaganyan, okay? Kung hindi dito, ginagawa ng iba, mayroon silang bullet edge. Ayan o. Kita nyo, walang, ayan. Kailangan talaga pag bago ka sumalang, gumagamit ka ng bullet edge. Pagtsitsagaan mo talaga. Number 1 po yun. Okay? Magkakaiba lang dun sa size. Kasi ang ginagamit namin sa PCC, ano eh, hindi po katulad ng size ng, hindi katulad ng size nito. Mas mababa po sa amin. Okay? Yung size namin, ang pinaka karamihan na ginagamit. Hindi ko alam pero sa amin, 1.10. Magiging hindi pare-parehas yun kasi nga sabi ko nga sa inyo kanina, ang shell hindi po pare-parehas ang taas niyan. Hindi pare-parehas ang sukat niyan. Magkakaroon ng discrepancy yan. Okay, maski doon sa powder charge, magkakaroon ng hindi mo mapiperfect yan. Okay, yung pagbagsak niya, yung paglagay ng ng powder charge, hindi pare-parehas yan. So, pinaka-safe talagang bawa kung ang load mo sa handgun, kasi karamihan sa handgun eh. Sa PCC kasi hindi masyadong problema yan dahil sa mahaba po kasi yung kanyon niya, yung barrel niya. So kahit loadan mo siya, halimbawa 115 ang powder o 115 yung hedge. Maglo-load po kami mga 3.9, 4.0 to 4.2. Pero yung 3.9 pasado pa rin yun. 3.8 papasa pa rin yun sa chrono. Kaya lang, sa PCC kasi, batay dun sa mga experience ko at saka sa mga napapagtanungan ko ng mga shooter talaga na mabibilis, dapat ang PF mo nasa 135. Okay? Ang power factor mo. 133 to 135. Yan dapat ang power factor mo sa PCC para mabilis. Okay? Mabilis. Mabilis na. Palibasa po kasi yung PCC nakasandal dito. Hindi katulad nung handgun na nakaganong ka lang. Kaya ang dapat sa handgun naman, yung tama lang. Bakit mo pahihirapan ang sarili mo? Okay? Ang papasa lang naman 125. Bakit mo gagawin na 135 yung power factor mo? Pwede mo naman gawing 129, 128, o 127 para sigurado ka. Yung 126 kasi medyo alanganin yun eh. Sabi ko nga, hindi magkakaparehas yan. Hindi magkakaparehas yung charge. So ang pinaka-safe dyan, hanggang 131 pwede. Hanggang 131. Pero ang pinakamaganda na PF sa handgun, 127 to 129. Yan ang pinaka-the best para hindi siya mapalag masyado. Okay, sana makatulong po itong video nito. Lalo na po doon sa mga nagsisimula. So, ayun nga. Sana, hindi kasi pare-parehas yan eh. Hindi rin tayo pare-parehas ng ginagamit. Kung ano po kasi yung babagay o kaya nakatono sa gamit nyo, kung kayo ay pistol, standard man, production o ano man yan, open division, single stock o ano man yan, kung ano yung nakatono po sa inyo. Kaya mag-i-experience kayo, talagang pupunta kayo sa range. Okay? Nagpa-load ka ng ganito, nagpagawa ka ng ganito. Tingnan mo yung tama niya. Okay? Pag tama mo ganyan, double tap mo sa mga 5 meters, 7 meters, at binilisan mo, at medyo nagdikit, maganda. Okay, maganda. Pero pagka 5 meters, binilisan mo, medyo magkalayo, ang laki ng agwat, tinan mo mabuti. Baka yung bala na ginagamit mo ay hindi akma, hindi tugma doon sa ginagamit mong unit. Magkakaiba po kasi ang kalidad ng barrel din. Isa pa po yan sa factor. Kaya magkakaiba din. Okay, hindi pare-parehas. Kaya ang mai-advise namin sa inyo, although hindi naman po kami expert, okay, disclaimer po, hindi naman po kami ganun kagaling. Pero base po sa experience namin, pinag-aaralan talaga yan. Okay, pinag-aaralan po. Hindi basta-basta sumalang ka na lang. Hindi pumunta ka na lang sa ring, gusto mo na lang makalaro. Kung talagang ang puso mo, kung ang talagang ang damdamin mo, maging sport shooter ka, dapat concern ka sa lahat ng mga to. Okay? So, sa mga susunod na videos po natin, ay itatakal din natin yung iba. So, nag-concentrate lang tayo dito sa 9mm kasi yan naman po ang pinaka-common na ginagamit ng mga competitors sa mga shooters na lumalaro sa mga sanction matches. Meron pala akong brief answer dito guys, baka gusto niyo. Mura lang to. Pingin nyo na lang ako. Pero ang ginagamit ko kasi ngayon, ang nandito yung stock ko po, ganito po eh. Okay? Strong grip. Okay, kailangan din po ito pagka ikaw ay shooter. Naglalaro ka sa range. Nakikipag-competitor ka. Kailangan ito. Pampakapit. Kumbaga, para positive grip ka lagi. Ano man yung brand na ginagamit mo, okay yan. It's so happy na ito po kasi yung nandito po na body stock natin. Okay? So sa mga gusto po nito, PM nyo lang po ako. Okay? So baka may magtanong po dyan, i-comment nyo na lang po sa baba. Halimbawa, ang gamit nyo ay ganitong ano po ang dapat na
load, mga ganun ba. Tanong nyo lang po. Sabihin nyo lang po sa comment section at sikapin po namin na masagot ang inyong mga katanungan. Yung palang mga ano po natin, pinapagawa po natin na ano, ay pinag-aaralan din po natin. Nire-research po natin sa internet yan. So, hindi po natin sariling kuro-kuro lang, hindi natin sariling diskarte lang, kundi nagre-research tayo sa internet, guys. Okay, sana makatulong tong video nito at don't forget to follow, like, follow, and subscribe. Meron tayong Facebook account, Just Vlog, at yung ating YouTube channel, meron din po tayo doon, Just Vlog din po. Actually, dalawa po yung Just TV at saka Just Vlog. Nagka-problema po kasi yung isa kong channel, yung Just TV. Kaya medyo doon po ako nag-upload ngayon sa Just Vlog sa ating YouTube channel. So, yun lang guys, sana nakatulong tong video ito. More power and God bless. Babush!